Hey guys! Welcome to my vlog. So this is gonna be my first video. To be honest, hindi ko alam yung sasabihin ko kasi hindi ako prepared. But I just wanna start to do a vlogging so that I could share my life experience here in Australia and at the same time yung mga ginagawa ko sa daily basis. Hopefully I'll be able to maintain to make my videos and I wanted to share it to you. So my name is Rom. Currently, nakatira ako dito sa Queensland, Australia. So, for our first video, gumawa talaga ako ng note kasi hindi ko alam kung paano mag-start pero medyo kinakabahan ako. So our first video, ang gusto kong i-share is actually my US tour experience. I'm gonna share you yung places or yung mga food trip na ginawa ko sa US. And then later on, as you could see on my background, yung mga pinag-shopping natin. So, ang una kong kinain na food trip is yung potato corner. So, I don't know, ewan ko bakit paborito natin yung potato corner. So, tuwan-tuwa ako nung nakita ko na may potato corner sila dun. So, immediately, yun yung unang food trip namin. Experience ko yung potato corner dun sa shopping mall na tinatawag nilang Americana. So, parang Americana, kung i-imagine mo, para siyang greenbelt pero open area siya along the street and then may mga boutiques. Medyo mga high-end boutiques sila, mga luxury brands, but masaya doon lumipat kasi maraming mga tourist attraction. And syempre, hindi mawawala yung Jollibee. Wala kasing Jollibee dito sa Australia, guys. So, until up to now, ewan namin kung matutuloy ba yung pagtayo nila ng Jollibee sa Sydney, sa New South Wales. Or masarap naman yung Jollibee, same yung kahit 4 years ko nang hindi natitikman yung Jollibee sa Pilipinas. Parehas yung lasa ng Jollibee in fairness, pero wala silang spicy chicken unfortunately, so hindi ko siya na-try. I was expecting na makakain ako ng Jolly Hotdog, pero wala palang Jolly Hotdog dun sa US. Meron silang parang chicken burger, pero wala silang Jolly Hotdog. Dumaan din kami ng Red Ribbon, so obviously Red Ribbon, ang tagal ko nang hindi nakakakain ng yung usual normal chiffon cake lang kasi yun talaga yung gusto ko. So, trinay namin yung ubi cake. So, na-miss ko yung ubi cake at saka yung mocha cake. Sobrang sarap. Na yun yung mga nami-miss ko pag may mga birthday dito sa Australia kasi it's either you bake your own cake or pupunta ka dun sa Cheesecake Factory. Medyo nakakasawa at saka medyo nakakaumay yung lasa kaya parang mas gusto ko talaga yung normal cake lang. Nag-Korean barbecue rin kami. I forgot the name of the restaurant pero yung Korean barbecue nila, oh my god, sobrang weird. Kasi sabi ko dun sa mga pinsan ko, linibre nila ako dun sa Korean barbecue. Sabi ko dun sa pinsan ko, nasan yung lettuce, yung irarap mo yung mga meat? Yun pala, hindi pala uso doon yung lettuce. Ang ginagawa nila, meron sila yung rice paper, tapos doon nila i-wrap yung meat. O kaya kung ayaw mo ng rice paper, pwede kang kumain na lang ng rice or noodles, tapos yun, mga side dish, ganun sila kumain ng Korean barbecue. We're supposed to try yung favorite restaurant ni Jungkook. So, kung sino yung mga ARMY dyan, I think you know yung Pigya. Yung sa Pigya restaurant, I think sa may downtown. I'm not sure kung saan yun located. Pero parang puro pork lang yata yung meat na siniserve nila. Portos, I'm not sure. I think this is very famous sa mga pastries. So I think famous din sila sa yung potato balls. Doon sa Portos na pinuntahan namin, may dalawang pila. Yung isang pila para dun sa mga savory or mga pastries nila or tsaka dun sa drinks. Tapos yung pangalawang pila naman mostly dun lang sa mga bread or sa cake. Nag-food trip din kami sa Chowking. So sobrang tanga, parang tanga lang 'di ba? Pumunta sa US para kumain dun sa mga Filipino fast food. O, gabi kasi 'yon, so sobrang lamig. Ang kinain ko is yung Mami Noodles at saka nag-siopaw ako. So na-miss ko yung food trip na. Na-tried yung mga fast food katulad ng Jack in the Box. Burger lang din siya. Pero masarap. Tapos meron silang mini tacos na siniserve. So good din siya pag kunwari long drive kayo, kung gusto mo trip yung tacos. So, pumunta kami dun sa Toto's Grill. So, ang bait ni Kuya, yung may-ari ng Toto's Grill. So, na-try ko, oh my God, sobrang na-miss ko siya for 4.5 years na hindi pa ako nakakauwi ng Pilipinas. Yung inihaw, yung isaw, yung tenga, yung taba, yung kwek-kwek, yung barbecue. Nakakapag-barbecue kami dito, pero syempre sarili mong gawa, nakakapag-lechon, sariling gawa. Pero yung mga inihaw kasi nakatulad ng isaw, yung mga dugo, tinatapon nila lang yon. Natry nila sa akin yung Panda Express. So, yung parang ayun yung Chinese-American style na fast food nila. Masarap naman, not bad. Favorite ko yung shrimp walnut.
Pumunta din ako sa 85 Degree Bakery Cafe. So, yung 85 degree para siyang bread talk sa Pilipinas. Yung trinay ko is yung parang floss. So, I think that's one of my favorite kapag pumupunta ako sa bread talk before. And masarap din yung milk tea nila doon. Tinay ko rin syempre yung Uncle Tetsu. Actually, sa Australia may Uncle Tetsu. So, nag-order kami nung matcha at saka nung original. Masarap naman. Okay din siya na i-try. Pero meron silang mga hindi siniserve sa US na siniserve namin dito sa Australia. So, pinatry nila sa akin yung the boiling crab. So, oh my God. Favorite ko talaga yung seafood, guys. Gabi kami kumain doon. Medyo matagal yung inantay namin, mga almost 2 hours. Pero sulit naman yung antay. Naubos namin kagad. So, yung next naman is Chipotle. Mexican fast food siya. Parang meron din kaming version dito sa Australia. So, parang very common din naman, pero sobrang dami ng servings. Hindi ko siya naubos. Next naman is yung Raising Cane's. Raising Cane's, para siyang KFC, guys. Chicken fillet siya, tapos may dip siya, tapos parang pwede mo siyang sabayan ng chips. Okay din siya for a long drive, so quick snack. So try nyo rin siya. And lastly, I think isa sa tinanay ko na dessert is syempre yung Dunkin' Donut. Wala silang choco butternut unfortunately dun sa US. Laki ng servings ng drinks nila, guys. Okay din yung coffee nila, okay din yung matcha drink nila. So, you better try it kapag mag-Dunkin' Donut kayo dun sa US. Puro mga commonly, yung mga trinay kong pagkain ay mostly katulad lang din sa Pilipinas, yung mga fast food. Kasi yun yung mga na-miss ko. So, there are different places na pinuntahan namin. So, nabanggit ko kanina yung Americana. So, parang mall siya pero outdoor. Sobrang ganda pero mostly mga luxury brand. Pumunta rin kami sa Century City Mall. I think this within downtown area siya. Siyempre, dapat kailangan magkaroon tayo ng picture sa LACMA. So, pinuntahan din namin yung LACMA, guys. Talaga nag-change outfit tayo para dun sa photoshoot. Trinay namin i-hide yung mga tao sa background as much as we can. Pumunta rin kami ng Hollywood. So, gabi na rin kami pumunta ng Hollywood after LACMA. So, sa Hollywood, naglakad-lakad lang kami. Sarado na rin. Pero, tinignan ko lang yung mga stars ng mga Hollywood actors. Next naman is Great Wolf Lodge. Para siyang water park siya ng mga bata. So since kasi winter, ang maganda dun sa Great Wolf Lodge, meron silang indoor water park. Tapos naka-heated siya, so which is good. Marami kaming mga shopping malls na pinuntahan, pero yung mga naalala ko is yung Ross, yung TJ Maxx, yung Macy's, tapos yung syempre Target. Ayun, mga shopping area siya, shopping mall area, tapos yung Nordstrom. Yung Ross, parang mostly more affordable siya kasi mura yung mga branded na pwede mong bilhin doon. So which is good, nag-shopping din tayo doon. Tapos, pag gusto mo naman ng medyo high-end, punta ka doon sa Nordstrom. So, nandun naman yung mga luxury brand. Dinala ko ng family ko or ng mga pinsan ko sa WeHo. Tinatawag nila yung WeHo. West Hollywood, ibig sabihin nun. So, yung WeHo, nandun yung mga club. Mixed club siya, may mga pang LGBT club, tapos meron din mga straight clubs. So, ang tagal ko nang hindi nagbabar or nagka-club, guys. So, dito kasi sa Australia, napakalayo, unless nakatira ka sa city. Nag-enjoy naman ako kasi syempre, masaya kasama ko yung family ko at yung mga cousins ko. Nakakatuwa, parang binabalik kami yung dati na gumigimik kayo, so which is good, nakagimik kami. Tapos guys, syempre, the reason why ginawa natin tong vlog na to kasi gusto kong i-share sa inyo yung shopping haul natin sa California. So, kasi dun sa California, fortunately, malapit nagstay kasi ako sa Santa Clarita kung saan nakatira yung ate ko. And then, 1 hour away lang, yung tinatawag na Camarillo outlet. Big outlet siya ng different brands. Tapos nakakatuwa kasi may mga luxury brand din doon. Tapos may isa pa kaming outlet na pinuntahan, Cabazon na outlet. Pero 2 hours away naman siya from Santa Clarita, so medyo malayo. Once lang kami nakapunta doon, tapos late na, so hindi rin kami masyado nakapag-shopping doon. Marami nangyari noong 2023, so I think we deserve na nakapag-shopping tayo and kahit pa paano, ina-treat natin yung sarili natin. So let's start now with the shopping haul na nakuha natin sa Camarillo outlet at saka sa Cabazon outlet. So, ito yung unang papakita ko sa inyo. Mostly talaga guys, mahilig ako sa shoes. Next vlog natin, ipapakita ko yung mga shoe collection. Pero mga simple lang siya, hindi rin naman ako masyadong gumagastos sa sapatos. Ito yung una kong punta dun sa Camarillo outlet. So, bumili tayo ng slippers. So, yan, Gucci slippers. Sa Australia, wala kaming outlet ng mga luxury brand. So, which is a good thing. Meron silang outlet dun sa California. So, that's the reason why na-afford din natin na makabili. Kasi medyo cheaper din naman siya. Okay.
This one, sapatos to guys. I think pangalawang balik ko to dun sa Camarillo outlet. Talagang sabi ko bibili talaga ako ng sapatos. So mahilig ako sa bulky na shoes. Ang ganda. Excited akong suotin siya. Honestly dito sa Harvey Bay, hindi naman ako nakakaporma dito kasi nga retirement area kasi itong lugar na to and at the same time coastal. So mostly ang suot lang dito is shorts at saka nakachinelas. So pag pumupunta lang ako sa city, doon lang ako nagkaka-chance pumorma. So that's the first shoes. So meron tayong slippers na Gucci at saka yung shoes na Gucci. And then ito yung pangalawa guys, another shoes ulit. Alam nyo ba na dalawang luggage yung dala ko pero nag-end up na tatlo yung luggages ko nung pag-uwi ko. So, kailangan ko pang bumili ng additional luggage kasi nga, yung mga box, sobrang bulky niya and ayoko naman siyang tanggalin sa box kasi sayang din, parang part din yun ng binayaran mo. So, hindi talaga tayo masyado mabili ng mga luxury brand pero syempre, di ba, pag mostly pag first time mong bumili or second time mong bumili, tinitreasure natin kung ano yung kasama dun sa item. Ito yung second shoes, guys. So, hopefully maganda siya, pero I think I like this. Hindi siya sobrang loud yung color niya. Tapos black and white lang siya. Tapos may small logo siya ng Gucci doon, so which is good. Yan. Yung first luxury brand na nabili ko na sapatos is actually Balenciaga. Hindi ko medyo na-afford yung Balenciaga doon sa US kasi mahal din siya kahit papaano. So, hindi ko muna siya binili. Maybe this year, pagbalik ko sa US sa December, bibili ako ng Balenciaga shoes instead ng Gucci shoes. So, meron pa tayong pangatlo na shoes na binili. Ito, hindi ko talaga alam kung paano ko ito gagamitin pero probably pwede siya sa pang formal event. Sobrang bigat din niya guys. Ito, Burberry na sapatos. Ito siya, sobrang bulky. So, sobrang ganda niya. Burgundy color. Medyo mabigat din siya. I think bagay ito kapag may mga formal event. Ito yung first luxury brand na bag na nabili ko. Hindi ko pa siya nagagamit kasi sabi ko dapat maggawa tayo ng shopping haul. So, ito siya. Maliit lang siya, guys. May picture ako nito na tinay ko siya. Sobrang feeling ko perfect to sa akin, especially kasi ako hindi talaga ako mabag. Ang gusto ko lang talagang dala is yung cellphone ko. Even wallet, hindi ko siya dinadala, guys. Bukod dun sa bag, bumili rin tayo ng wallet. Ito siya. Yan. So bukod dun sa wallet guys, rinegaluhan ako ng ate ko ng Gucci na shades. Yan. Ito guys, nabili to sa Nordstrom Rack. Bumili ako ng ireregalo ko to sa coworker at saka sa kaibigan ko. Ito, lang to, normal lang siya na Kate Spade na earrings. Kasi kahit pa paano nakasale siya tapos mura. So, yung mga may hilig sa Kate Spade, so parang ayan, spade earring siya na may black color. Binilan tayo ng ate ko ng cup na Lacoste. So mura lang naman siya doon kasi sa outlet siya, so not bad. Ito lang yung color na nagustuhan ko. Binilan ako ng ate ko ng socks, so gagamitin ko siya pang gym. Parang perfect kasi siya dun sa shoes na sinusuot ko sa gym. Tapos high cut pa siya. Ito, maganda to yung stance. Binibenta rin sa Pilipinas. Ginagamit ko siya before. So bumili ako ng tatlong pair ng puti, tapos may puti rin dito, tsaka black at tsaka gray. Yan. Gusto ko talaga makabili ng Ralph Lauren na damit. So, binilan niya ako ng Ralph Lauren. Medyo konti yung choices. Kulang na rin sa time. Dapat order kami online. So, parang nakabili lang ako ng dalawa. Ayan. Parang sweater siya pero manipis. So, pwede pa rin natin siya suotin kahit summer. Medyo mainit nga lang. Siguro pag pupunta ka lang sa mall. So, pareha siya ng design pero different color. Ayan. Next naman natin guys, binigay din to ng ate ko. Honestly, hindi ako una familiar dito sa Veha. Once ko lang nakapunta dun sa loob ng store na may Veha, pero medyo pricey siya dito sa Australia actually. So good thing nakalibre tayo. Alam ko classic to eh. So honestly yung Veha, parang kaparehas din siya ng Stan Smith ng Adidas or parang yung Samba ng Adidas. So, pero I think, hindi ko alam kung sino mas mahal pero ito maganda naman siya. May friend din ako na gusto magpabili ng Veha dito sa Australia. So mostly yun yung mga shoes. Talagang puro shoes talaga yung inuwi natin at saka isang bag at saka isang wallet. Tapos yung mga pang-gift natin. May nagpabili sa akin yung housemate ko. So pag nakapunta kayo dun sa outlet, malalaman nyo talaga yung price difference. So backpack siya na Coach. May tip ako sa inyo guys. Kapag magsha-shopping kayo during December or kapag nag-holiday kayo sa California tapos pupunta kayo dun sa outlet, ang tip ko pala sa inyo is mag-shopping kayo before Christmas kasi mas malaki yung holiday sale nila
kapag before Christmas. Kasi after Christmas, nung pabalik-balik ako dun sa Camarillo outlet, nag-iiba na yung discount sale nila. So, mas expensive na siya. So, mas better mag-shopping kayo kapag before Christmas. So, mas better yun. Mas malaki yung discount na makikita nyo. So, mako-compare nyo siya kapag bumalik-balik kayo. Kasi ma-addict talaga kayo bumalik nung pumunta sa outlet kasi sobrang mura. On our way home, medyo napabili rin tayo. Yung iba hindi ko napapakita. Bumili ako ng mga keychain. Tapos yung isang target ko talaga, makabili kahit Starbucks tumbler. So may nakita ko, color pink. Tapos nakalagay Los Angeles. So sobrang ganda niya guys. Gamitin ko to sa pang gym or siguro dito sa bahay. Hindi pa rin tayo natapos mag-shopping. Nasa airport tayo habang nag-iintay ng flight natin pa uwi. So grabe yung flight guys. 14 hours flight pa uwi. Tapos tsaka papunta. Honestly, hindi ako nakatulog sa flight. I'm not sure kung parehas ko kayo kasi talagang gusto ko komportable ako at saka matagal talaga akong makatulog. Gising talaga ako buong flight. Tinatry kong matulog, nakapikit ako pero magigising ako tapos nangangalay ako sa pag-upo. This is the last item na pinamili natin nung pauwi na tayo. So, favorite ko talaga yung perfume na Jo Malone. So, may different perfume tayo ng Jo Malone. So, yung Nectarine Blossom and Honey. Ito kasi yung amoy nito, meron akong maliit na ito na sample. Para lang siyang powdery yung amoy niya. Tapos binigyan tayo ng free na candle. Sabi niya kasi expensive daw yung candle. So binigyan niya ako ng mini candle. So yun lang guys. Honestly, I don't know how it goes itong vlog na to kasi first time natin. And hindi naman ako ganun karunong pa mag-edit. Thank you so much guys. Siguro supportahan niyo lang ako sa mga next upcoming videos or comment down below kung ano yung mga suggestion niyo. So thank you, salamat!